Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Deuteronomy, chapter 6, verse 4 to 9. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you're down, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Ang Diyos po magpala ng kanyang buhay at banal na salita na ating pumbinasa. Tinatawagan ko na po ang ating preacher na mag-share ngayong araw na ito. Ang ating walang iba, kundi ating pinakamamahal na Deacon Enzo na malapit na pa maging pastor. Tayo po lahat ay makakaupo at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, samahan niyo po kami ngayong umaga. Patuloy pong kumila sa iyong mga salita sa aming buhay at sa aming mga puso. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Isang pinagpalang umaga. Ano po tayo? Blockbuster po tayo ngayong umaga. Praise God. Nagbubunga po ang ating mga paghayo, ang ating mga pag-i-invite. At syempre, ito ay bunga ng Ebanghelyo na tayo lamang ay ginagamit ng Panginoon para i-share ito. At ngayong umaga, ito po yung ating pag-uusapan sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9. Kung ito po ang inyong unang pagkakataon na kayo po ay makapag-church dito sa ating church, sa ating iglesia, ay nasa series break po tayo ngayong umaga. So, hindi po tayo muna nasa James. So, ngayon po ay nasa Deuteronomy po muna tayo. Tayo po ay magbabalik sa ating series next week. So ngayon, ito po ang ating pag-uusapan nasa Deuteronomy chapter 6. Pero bago po tayo dumako dyan, meron po muna akong tanong para sa ating lahat. Aware po ba kayo sa mga nangyayari sa ating mga bansa ngayon? Meron po ba tayong pakialam sa nangyayari sa bansa natin ngayon? Pinagpe-pray niyo po ba yan kapag kayo ay nasa bahay ninyo o nasa prayer meeting? Sa prayer meeting, pinagpe-pray natin yan eh. Pero pag nasa mga bahay, kayo po ba ay nakikinig ng mga balita sa sa TV? Meron pa ba nakikinig ng balita sa radyo ngayon? O kalimitan sa Facebook na tayo Facebook na tayo nakakasagap ng balita. At siguro aware kayo sa mga lately nangyayari sa ating mga schools. At alam natin na itong mga school na to, ito dapat yung pangalawang safest place. Una, yung ating tahanan. Pangalawa, yung mga school. Pero unfortunately, may mga bagay na nangyayari ngayon sa ating mga eskwelahan. And pangalawa ko pong tanong ay, are you concerned for our next generation? Marami po tayo mga baby dito, may mga bata po diyan, as in baby talaga. Sila po yung dati ang panahon sila yung magmamana nitong church na to, hindi man nung lugar na ito. Pero nung ating pananampalataya, are we concerned na sila din ay malakaran itong ating ginagawa? Kung hindi po tayo concerned, ay maging concerned po tayo. At sana, after po nitong pag-uusapan natin ngayong umaga, magkaroon tayo ng desire na hindi lang sa atin matapos itong ating mga inaawit, mga kinakanta, kundi maipasa to natin sa ating mga anak, mga apo sa tuhod. Napakaganda ng awit na-overwhelm ko kanina doon sa ating kantahan. Ang sarap umawit ng mga ganong kanta. Ngayon, siguro masasabi natin,
brother, ako naman ay concerned dyan sa mga yan. Pinagpe-pray ko nga sila. Pero, ito po, mas gawin natin personal. Are we concerned sa ating family? Minsan ba naisip nyo, may posibilidad ba ang anak ko na maging ganun? Baka sabihin ninyo, ay, ang anak ko naman, hindi naman gagawin yan. O kaya, yun ang mga barila na yan, sa US na naman nangyayari. Tignan niyo po ito. Lately, sa Tacloban ay merong mga batang namaril. At 3 dyan ay namatay. Yan yung nabidyohan. Ito yung medyo unang nag-ingay kasi naka-ano yan, na-Facebook live. Masasabi nyo, ano naman yan first time lang naman yan, isolated case lang naman yan. Kumpara naman dati, it is now safer in the Philippines, sabi nga nung isang politiko. Pero makikita natin, hindi siya isolated case. Sa Iloilo, merong nagdala ng barel at loaded. Sabihin, may bala. Masasabi natin, ano naman yan ngayon lang yan, hindi naman yan laging may ganyan. O kaya, nasasabi natin, kami, hindi yan gagawin ng anak ko. Kasi kami, Christian family kami. Kada Sunday, nasa church kami, nag-worship kami kapag linggo. Tapos sa bahay naman namin, nasa kwarto lang siya, tahimik na bata sa bahay yan tahimik ka yan Di nga nangaaway ng kapatid yan. Puro cellphone lang ang hawak niyan. Pero at least, hindi naman barkada sinasamahan. Diba? Parang ganito. School shooting suspects in Tacloban described as quiet by neighbors. At sabi din ng mga teacher, tahimik na bata yan kaya nakakagulat. Na ganun ang ginawa niya kasi tahimik na bata yan Sa bahay, tahimik lang yan. Kaya masasabi pa rin natin, sa public school kasi yan, brother. Sa public school, maluwag masyado. Walang guard doon Yung guard doon, titignan lang kung may ID ka, di ka naman kakapkapan. Parang ganito. 4 dead in shooting incident in Ateneo de Zamboanga. Ateneo. Hindi po yan simpleng private school lang. Isang malaki at prestigyosong private academy. Napasok ng ganyan. Pero pwede pa rin tayo masabi, ang anak ko hindi magaganyan yan. Kasi yan naman Catholic school naman yung anak ko nasa Christian school, parang ganito. 7 students injured in knife attack by schoolmates in Cavite. Yan po ay sa isang Christian school. At nung tinanong, asan ang mga teachers nung mga panahon na yan? Yung mga teachers po nung panahon na yan ay nagde-devotion. Chapel service nila yung nangyari yan. Ngayon, tingin ko po, siguro naman ubos na yung ating mga dahilan na para isipan na hindi yan gagawin ng anak ko. Kasi kahit mismo itong isang Christian school ay hindi nakaligtas sa ganyang pangyayari. Ngayon, uulitin ko po ang tanong. Gaano tayo nakakasiguro na hindi aabot ang ating mga anak sa ganyan? Ano po ang magagawa natin para protektahan ng ating pamilya sa mga ganyang insidente? I think we need to intentionally build a home that honors God. We need to intentionally build a home. Hindi lang bahay. It must be a home. Malaki ang pinagkaiba ng bahay sa isang tahanan. Ang bahay, lugar lang yan. Inuuwian mo. Pero pag sinabing tahanan, diyan ka tumatahan. Pag masama ang loob mo sa mga nangyari sa labas ng bahay nyo, uwi ka ng bahay para doon ka tumahan.
para doon ka makaramdam ng kapayapaan, doon mo maramdaman yung pag-ibig ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo. But unfortunately, kahit tayo mga Christian families, ang bahay natin hindi na lugar para tumahan. Ang anak mo, ang asawa mo, at baka mamaya kahit ikaw mismo. This is very important. Kaya kailangan natin itong pag-aralan. At sana after po ng preaching na ito, magkaroon talaga tayo ng pagnanais. I must, we have to build a home that honors God. Kanina po, yung mga pictures na yon, mga headlines na yon ay between June to ngayong August lang nangyari. Ilang months lang yon. Siguro parang at least 2 months. Ganun na yung mga nangyayari. Wala pa dyan nung nangyari mula nung January. Masasabi natin, kasi brother, iba na yung tubo ng mga kabataan ngayon. Masyado ng pasaway, masyado ng hindi nakikinig. Ang tanong, tama ba tayo ng biniblame? Merong nag-blame kasi yung mga teachers talaga na yan, sino ba yung mga teachers dyan? Teacher pala ako, no? Ang mga tinuturo sa mga bata, mga walang modo. Ako, mga kapatid, bilang teacher, kung alam nyo lang, ilang beses akong umi-inhale, exhale sa school para hindi, manuntok ng bata. Pigil na talaga ako, mga kapatid. Pag-pray nyo ako lagi, ha. Kapag kayo nagpe-pray sa umaga, Lord, sana si Brother Enzo, samahan ninyo, bigyan nyo ng patience. Huwag siyang makakaltok ng estudyante. Kasi ngayon po, mga kapatid, kayo ang kakainin ng mga bata kapag nalaman nila na ikaw, mahina ang damdamin mo, mahina ang puso mo, kaya ka nilang loko-lokohin. Talagang simula sa first day ng school hanggang sa end ng school year, at kahit tapos na ang school year, hanggat nandun yung batang yan, titripin ka ng mga yan. Kapag hindi mo pinakita na kaya mo sila. Ngayon ang tanong, saan nagsimula yun? Sa school? No. It started from their homes. At ang nakakalungkot, karamihan sa mga batang yon galing sa isang Christian family. Masasabi natin na itong mga example na to ay ilan lang sa mga issues ng mga kabataan ngayon. Wala pa dyan ang teenage pregnancy or premarital sex. Wala pa dyan ang paggamit ng illegal na droga. Nung bata po ako, nung high school ako, tagun-tagu pa kami kapag tumatakas ako ng yosi sa school eh. Takot pa akong makapkapan eh. O kaya, noon, alam mo yung kapag ikaw ay, halimbawa, nakatakas ka na ng yosi sa school, doon ka pa talaga magtatago sa pinakasulok ng school para gamitin yung yosi na yon. Ngayon po sa mga school, pupunta lang sa CR ang mga bata. Nakakapag-vape na. Lalakas ng loob. At ganyan na po ngayon sa labas ng church natin. Kasi dito sa church natin, ang daling magpakamukhang godly di ba? Susot ka ng mahaba sa mga lalaki, magbabarong ka, magpa-polo shirt ka, mag-slacks ka. Pero paglabas naman natin sa church na ito, kita na yung sawsawan ng balot, kita na yung alkansa sa likod. Yeah. Kasi sa church, ang daling magpaka-godly. Kasi church to eh. How about in our homes? Ang daling kumanta ng worship song sa church. How about sa mga bahay natin? Naririnig po ba pa rin ang ating pagsamba sa mga bahay natin? Marami pong pwedeng maka-impluwensya sa ating mga anak. Hindi lang po yung mga teachers na nasa school. Pati yung mga nakakasama nila sa araw-araw dyan. Malaki ang kanilang mga
na yung impluwensyang pwedeng makuha ng ating mga anak. Ngayon, masasabi natin, sa bahay naman, okay na naman kami. Bahala na si Pastor Jan na mag-disciple dyan. Ando naman si Pastor Jet, napaka-youthful niya. Ando naman si Pastor Ricky, napaka-approachable. Bahala na sila Pastor Jan. Okay na sila Brother Eldon, na napaka-joyful. Bahala na sila yung mag-disciple sa anak ko. We are getting it wrong. Meron po akong isang kakilala. Meron siya naging crush kasi Christian siya babae siya, Christian siya. Tapos siya naging crush niya, Christian din. Anak ng pastor. Pero, atheist. Imagine, pastor's kid, atheist. How come? Linggo-linggo siya nasa church. Yung tatay niya, hindi naman araw-araw. Linggo-linggo, nag-preach. And then, sa kabila ng lahat ng yon, atheist siya. Bakit? Maybe, ang sabi ata nung tao na yon, yung tatay niya ay busy sa church. Ang tatay niya ay busy sa mga tao na nasa church. Kaya please pray for the pastor's family. Pray for Manu. Pray for Ate Abby. Pray for Ninang Vanji. Pray for them. Andiyan ba kayo? Serious tayo ngayon. Kasi bakit? We need to be serious dito, mga kapatid. Masasabi nyo, brother, wala ka pa namang anak Paano ka magpipreach ng tukol sa family, sa pag-aanak o sa may anak? Wala ka pa namang anak. I will preach the word of God. Kung meron man akong authority na tatayuan, hindi yun dahil sa preacher ako o nandito ako sa unahan. I will stand on the authority of God's word. At hindi pwede nating iasa sa church, sa pastor o sa mga leaders ng mga anak natin na sila yung mag-disciple ng mga anak natin. We must be the first discipler of our children. Mga magulang dapat ang unang discipler ng kanyang anak. Hindi pwedeng aanak ka tapos, pastor, ikaw na bahala na, ayaw makinig sa akin No. That is your responsibility. Mamaya, mas lalaon pa tayo dyan. At sana, hindi maging sapat para sa atin na sabihin natin na Christian family tayo. Ako Christian, nanay mo Christian, at dahil Christian kami, automatic Christian ka din. Parang lang yun parang fraternity lang yun Pag ako, fraternity, ikaw, fraternity ka din, yung maging anak natin, ang tawag doon ata ay royal at tawag doon. Kasi pareho kayo nasa fraternity, automatic, nasa na yon. Hindi po tayo ganon. Ang salvation natin ay personal. Hindi po ito na imamana. Hindi po ito parang last will and testament na ako ay saved. Dapat yung anak ko may salvation. No. Our salvation is a personal thing. It is between our Maker, our God, and us. Are you with me? Amen. So pa mga kapatid, meron mga instance sa Bible na ganito. Na sobrang faithful, sobrang servant ng mga tao, and then eventually yung sumunod sa kanila parang ganito. And the people served the Lord with all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great work that the Lord had done for Israel. And Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. We can see here that the people, yung mga tao na pinaglilingkuran ni Josue o ni Joshua, sana si Josue natin ganun din Amen. Ay, sorry. Kita naman natin, napaka servanthood talaga ni Josue. Kaya yung mga tao nung panahon ni Josue at nung mga elders na kasama niya, they walk according to God's will. Kumbaga, yung pinagpapastoran ni Josue, kasama ng mga diakono, ng mga board niya, lahat sila, they all live for God's glory, and what a wonderful thing, na lahat tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos.
Diba? Gusto natin yon. And they live, and Joshua lived and died at the age na 110. Importante na tayo ay nililid ng mga taong totoong servant ng Diyos. They preach the gospel, the whole counsel of God. Kapag kailangan mong disiplinahin ka kapag gumagawa ka ng mali, kukonfrontahin ka, and they will rebuke you, and tayo naman na mga nire-rebuke, oo nga, Pastor, sorry talaga. I will now live for God's glory. I will now turn away from my sin. Ganun sila eh. They live for God's glory. They live according sa kanilang pagkakakilala sa Diyos. So ngayon, itong sila Josue, dahil faithful siya, tinuturo niya kung sino ang Diyos, itinuturo niya yung kalooban ng Diyos, and then pag sila kapag gumagawa ang Diyos ng mirakulong bagay, halimbawa, sa Joshua chapter 6 ata ito, nang sila ay tumawid sa Ilog Jordan, ang ginawa nila, pag may mga great miracle ang Diyos na ginagawa, nagtatayo sila ng tinatawag na living stones. Magtutumpok sila ng mga bato, tapos yung tumpok na bato na yon ay palatandaan na may ginawa ang Diyos na miracle dito. Okay? Para halimbawa, nakakita kayo dyan ng 64 kilometers na nandun sa kulay yellow na nakatayong parang poste. Ano meaning nun? Maaring din yung alam. Diba? Kasi walang nagtuturo sa inyo. So ang ginagawa niya, anak, yung 64 kilometers na yan. Ibig sabihin yan yung layo ng Luneta. Tsaka dito sa poste na to. Ngayon, alam nyo na. Ngayon, dahil alam na nung mga sinabihan ni Josue, ipapasa yon nung mga sinabihan. Anak, sabi ni Josue, yung daw 64 kilometers na yan, yung layo nan mula Luneta hanggang dito. Sa mga bata, ganun pala yun. Ngayon, pag yung mga bata na yun, tumanda, nagkaanak, ikikwento naman niya yun. Anak, alam mo ba, yung 64 kilometers na yan. Ganon yung living stones. Okay, nakakuha niyo ba? Ang ginagawa nila, pinapasa nila. Anak, ito yung ginawa ng Diyos. Alam mo ba, anak, nung walang-wala tayo, nung bata ka pa, nag-provide si Lord. Para nung nakaraan po, si Brother JL, nag-send siya ng picture. Okay lang ba? Yung picture nung maliit na manok. Nag-pray daw siya ng ulam. Tapos, biglang may lumapit na manok doon sa bahay nila. Pinicturean niya, sabi niya, answered prayer na ba to? Ayun, ano ba? Tapos, pag si Gia kaya sabi niya, Gia, alam mo ba, nung wala tayong ulam o nung wala kang maisip ng pagkain, biglang nagpakita ang isang manok sa natin. Kasi ganon kumikilos ang Diyos. Ganon yung ginagawa nila. Ipinapasa nila sa kanilang mga anak, mga angkan, asawa, anak, apo, yung kadakilaang ginawa ng Diyos. That's why, yung mga kasama ni Josue, nung panahon nila, they live according to God's will. They know God. They know how powerful He is. But unfortunately, and they buried him. And they buried him within the boundaries of his inheritance in Timnath-Heres, and in the hill country of Ephraim, north of the mountain of Jaash. And all that generation also were gathered to their father. So namatay na lahat. Si Josue namatay na at lahat ng mga kasama niya, mga elders, ng mga kapanahunan niya, namatay na lahat sila. At nung namatay na lahat sila, may nangyaring kakaiba. And there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that He had done for Israel. Nung namatay yung mga tao na nagtuturo, nagkikwento, nagpapasa kung sino ang Diyos, kung ano yung mga ginawa niya, nung namatay na yung mga tao na yon, biglang umusbong ang isang bagong generation na hindi kilala ang Diyos. Ang tanong, gaano tayo nakakasigurado na ang mga anak natin ay hindi matutulad dito?
Maaring tayo, di ba, minsan pa nakakagulat. Grabe yung tatay nan, sobrang ang galing mag-preach. Grabe mag-evangelize. Pero yung anak niya, hindi makita sa church. Yung anak niya, atheist. Yung anak niya ganito, yung anak niya ganyan. It hurts to know that somebody is having that hardship ngayon. Pero hindi pa huling lahat. At kagaya natin, kung hindi natin tuturuan, at kagaya nila, kung hindi natin tuturuan yung ating mga anak, yung ating family, kung sino ang Diyos, kung ano yung ginawa niya, papaano siya kadakila at mabiyaya sa atin, mga kapatid, napakaraming influence sa mundo ang pwedeng pumalit sa lugar natin. Kung hindi mo tuturuan ang anak mo, kung wala kang pakialam sa anak mo, hindi mo siya tuturuan ng maka-Diyos na bagay, hindi mo siya share ng gospel, marami sa mundo ang pwedeng pumalit sa'yo. Sa mga schools na lang, since andun po ako sa school, I can talk with it. Unang-una, inalis ang GMRC. Good Manners and Right Conduct. Anong pinalit nila dyan? Gender and Development. Yung Gender and Development, nagtuturo na pantay-pantay lang dapat. Girl, boy, bakla, tomboy. Na kailangan mo silang tanggapin. Mahal natin ang mga taong ito. Pero hindi natin pwedeng sang-ayunan yung kasalanan na meron sila. Ano pa? Inirasan ng karapatan ang mga magulang at ng mga guro na magdisiplina dahil dyan sa child protection policy na yan. Naniniwala ako kaya tayo lumaki na matino. Una, sa mga magulang natin, pinapalo tayo. Pangalawa, takot tayo sa mga teacher natin. Ako po, grade 1 pa lang ako trauma. Natakot ako sa teacher ko eh. Yung aking kaklase, grade 1 pa ako nito, grade 1 ako nito ha. Yung kaklase ko na makulit, ayaw makinig sa teacher. Ang ginawa ng teacher ko noong grade 1, pinadapas sa table. Pinagpapalo sa harap namin. Talaga naman, sabi ko, nakakatakot yung teacher ko. Oh! Gano'n nakakatakot yung mga teacher dati. Ngayon po, ang mga teacher takot sa mga bata. Ang teacher takot sa mga bata. Bawal pagalitan. Bawal dati, dati, tinatapon yung notebook ko eh. Hindi Bible Yung notebook ko, tinatapon. Pag walang assignment, walang assignment, tinatapon yung notebook ko eh. Ngayon, pag tinapon mo yung notebook niya, pag na-report ka, may video, yari ka. Tanggal ang lisensya mo. Ano pa? Ito po. Dati nung bata ako, may mga sisters na napunta sa school para magturo ng catechism. Ngayon, bawal na mag-promote ng religion sa school. Nag-try po ako noon na mag-invite ng estudyante sa church. Next weekend, ako ay nag-guidance. Bawal na raw mag-invite ng estudyante. Buti itong mga estudyante ko, sila yung nag-invite sa akin dito. Okay, tayo dito Ando pa yung mga estudyante ko So ngayon, bawal na, pero pwede na mag-celebrate ng Pride Month. Pwede pwede gumawa ng Pride flag. Pwede yon, para bawal Bible study. Pero pwede yon, yung mayroong pride flag. Di ba? Ano pa? Ito. Mas marami ang oras na nasa bahay ka, tapos nagse-cellphone kaysa mag-usap-usap. Sabi niya, aray. Aray mo, boss. Mas marami pang oras nakaharap mo yung cellphone kaysa mag-usap kayong family. Guilty ako dyan Kaya sabi ko bawal ka na magdala ng cellphone sa CR bawal ka nang mag-cellphone sa bahay ng ganitong oras. Salamat sa asawa ko na dinidisiplina ako.
Yan, ano pa? Oh, ito. May mga magulang na iniisip nila na nagagampanan nila ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak kapag naibibigay nila yung mga gusto at pangangailangan. Na para bang natatapos na yung kanilang responsibilidad kapag, Daddy, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng cellphone, kailangan ko ng iPhone 14 o iPhone 17 Pro Max. Kapag naibigay niya, ayan anak, ito yung hinihingi mo, okay na ako ha. Nagampanan ko na yung aking responsibilidad bilang magulang. Akala natin, kapag naibibigay natin yung mga pangangailangan sa pera, material ng mga anak natin, we are, nagagawa natin yung ating responsibilidad bilang magulang. Pero mga magulang, hindi lang po doon ang pangangailangan ng inyong mga anak. Mamaya po, mas pag-uusapan natin yan. Ano pa? May mga magulang na walang oras para tunay na kamustahin ang kanilang mga anak. Naupuan nyo na po ba ang inyong mga anak at kausapin na kamusta ka anak? Kamusta ka sa school? Tapos siguro masasabi nyo, brother, kinakamusta ko naman yan Ayaw lang magsalita. Ayaw lang sumagot. Diba? Siyempre ako, ay sumagot, di ko na ginagawa, di ko na ulit kinamusta. Asa baka mamaya, yung mga anak natin ay unti-unti nang lumalayo ang loob sa atin. Kasi imbis na pakinggan muna, baka mas nauuna yung baka nauuna yung shotgun. That's why we need to know na kung hindi natin didisiplinahin yung ating mga anak, the world will disciple them. Kung hindi natin tuturuan ang ating mga anak kung sino ang Diyos, sino ang magtuturo sa kanila? Yung teacher niya na LGBT? Yung teacher niya na atheist? Mga kapatid, kung hindi natin tuturuan, if we will disciple our children, sino ang humuhubog sa kanila? Kung hindi tayo ang humuhubog sa kanila, sino ang humuhubog sa kanila? At kung hindi natin dinadala ang salita ng Diyos sa ating mga bahay, mga tahanan, kaninong salita ang dinadala natin? Dalawa lang yan. Kung hindi sa Diyos, alam nyo na. Ano pa ba kayo? Kaya naman, we need to bring worship into our homes. Kaya kailangan nating ibalik ang worship sa tahanan natin. Kailangan nating seryosohin itong nasa monthly nating sinasabi, monthly natin nire-recite, debosyong pampamilya. Nasa natin yun nasa ating church covenant. Hindi nyo ba di ba kayo naku-curious? Ano yung devosyong pampamilya? Kasi yung devosyong personal, alam ko yon, personal Bible reading, personal devotion, yung devosyong pampamilya. Kapatid, kung ikaw ay may pamilya, kailangan nyo yun. Tingin ko naman, wala ditong putok sa buho. Lahat tayo may kapatid, lahat tayo may magulang, lahat tayo siguro kung wala pang anak, may asawa ka. O wala kang asawa, may mahal ka sa buhay. We are all called to do this. We need to bring worship into our home. And now I encourage you, again, let us build a godly home through family worship. Ngayon, brother, sige, ano yung family worship niyan? Biblical ba yan? Kasi babasa ako ng Bible, wala namang dong sinabi ni Paul na, mag-family worship kayo, Sabi diyan, Deuteronomy, Old Testament pa lang, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. And these words that I command you today shall be on your heart. Ang tawag po dyan ay Shama sa Hebrew. Sabihin, hear. At yung hear dyan ay hindi lang pakinggan. Yung Shama ay hear with intention to obey. Sabihin, papakinggan mo kasi gusto mong sundin. Hindi papakinggan, pasok dito, labas dito, parang ginagawa ng pag-preaching. Nakarating tayo ng Word of God
Narinig mo ngayon, paglabas mo ng church, labas na rin. Kaya nangyayari, walang bunga sa ating mga buhay. Walang pagbabago. Because we are just hearing without the intention to do it. Without the intention to change our perspective. Without intention to be transformed by the renewing of our minds. Now, the Word of God says, listen with the intention to obey. At ang sabi diyan, ano ang kailangan niyong gawin? You shall love the Lord, your God, with all your heart. Pag sinabing with all your heart, yung buong pagkatao mo, with all your being, with all your soul, with all your might. Kataon niyo na bang magmahal? Ayan. Nagmahal ka na ba, brother? Yes. Yes naman. Siguro naman nagmahal na tayo, di ba? Meron akong kakilala. Talagang hinahatiran pa siya ng pagkain sa work. Ganun niya kamahal, no? Talaga namang iba magmahal. Kahit umuulan, hinahatid sundo, di ba? Kahit na-hassle. Kasi mahal eh. Kaba ang taong nagmamahal, willing to go farther, greater lengths, just for his or her loved one. Ngayon tayo, mga kapatid, ang tanong, do we really love the Lord? Do we really love God? Paano natin inilalaban ang ating pagdalo ng Sunday? Minsan, itong ganito katahimikan, nakakabingi. Nakakabingi, no? Gaano natin ipinapaglaban yung ating mga Bible readings? Gaano natin ipinapaglaban na bago tayo matulog, makapag-pray tayo? Nakakabingi talaga ang katahimikan kapag ganito yung pinag-uusapan. Kasi minsan siguro masakit talaga. Lalo na kapag alam mo na medyo hindi mo ito naisasagawa araw-araw. Pero mga kapatid, isang paalala. Palaging may pag-asa sa Panginoon. Palaging pwede kang magsimula ngayon. Nakukuha niyo po ba? Now, ang sabi dito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Medyo familiar, no? Kasi bakit? Jesus echoed it in Matthew 22. Nung merong nagtanong kay Jesus, ang sabi ng Pariseo at mga Saduceo kay Jesus, parang gusto niyang parang i-test si Jesus. Kapag si Jesus nagkamali ng sinabi, heretic yan, babatuhin yan. So, somebody, a lawyer or a Sadducee, a Pharisee, asked Jesus, teacher, what is or which is the greatest commandment? And Jesus answered, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Sobrang significant punan ng sagot niya. Kasi una, yung sagot ni Jesus, it summarizes all the law. Lahat ng 613 na kautusan ng Diyos ay sinamarize sa isang utos. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Napaka-significant na sagot na yan. Pero, isang bagay pa, pangalawang bagay din dyan, kasi yung sagot ni Jesus, hindi kakaiba. Ang sagot ni Jesus, hindi parang, bago yun. No. Jesus answered with an answer that they knew very well. Jesus answered an answer na simula bata, minememorize na nila. Yan pong Shema na yan, yan pong Hear, O Israel, the Lord our God is one. Yan po ay nire-recite nila sa mga Hudyo at least 2 times a day. Morning and evening. Everything breathing must sing o sing. Kaya simula umaga at gabi, nire-recite nila yan. Pagising sa umaga,
Hear, O Israel. Bago matulog, hear, O Israel. At kapag Shabbat, nire-recite din nila yan before they partake communion. Ganon kahalaga yan. And then Jesus answered, what is the greatest commandment? Love the Lord your God. Minsan, kung ano pa yung pinaka-basic na dapat nating gawing mga Kristiyano, yun pa ang ating hindi ginagawa. Magmi-ministry ako para ganito, para magpapaka-active ako sa church. But have you considered reading your God's Word? Have you tried communing with God before anything else? Do you really love the Lord? And going back to this verse, it says, and these words that I command you today shall be on your heart. Ano po ang laman ng puso natin ngayong umaga? Ano po ang ating laman ng puso para sa ating pamilya? Para sa ating mga anak? Siguro isipin nyo, ako lang naman, ang gusto ko na naman, brother, makapagtapos ang anak ko ng engineering, ng college, magkaroon siya ng magandang trabaho. O kaya ikaw, mismo, kabataan na nag-aaral ngayon, ano ang laman ng puso mo? Ako, kuya, ang gusto ko lang naman, magkaroon ng with the highest honor. O kaya, kahit with high honor na lang, okay na sa akin. Ayun ba ang nais ng puso mo ngayon? O siguro sa atin, maging kilala, maging famous, maging sikat, diba? Maging mayaman. Ako gusto ko yun. Walang masama sa mga bagay na yan. Lalo pa kung loloobin ng Diyos na yumaman ka. Pag mayaman na kayo, huwag niyo akong kakalimutan, ha? Ngayon, ulitin ko po, ano ang nasa puso natin today? Because what fills our heart, kung ano yung pumupuno ng puso natin ngayon, will eventually influence how we act or how we say. That's why Jesus answered also, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso mo, kung ano yung nag-uumapaw dyan sa puso mo, ayun yung lalabas. Kaya minsan, di ba, meron mga nagugulat, ay utis, ay ganito. Minsan napapamura pa ay sorry, nabigla lang ako. No. Maybe, that is what your heart, yun yung napula, yun yung napuno sa puso mo. Lumalabas lang kasi nadali. Kasi umapaw. What fills our heart? And then eventually, para sa ating mga believer, magiging, alam mo yun, di ba, yung mga, sabi nga namin ng asawa ko, pag ang isang tunay na yung isang tao, tunay na naligtas, hindi niya hindi mo yan kailangan utusan na mag-share ng gospel. Kusaya talaga yan Talagang, mag-share ng gospel na Kasi bakit? Nabago yung puso niya. Diba? Pag ang isang believer ay totoong believer, magiging natural sa kanya na lumabas sa bibig niya ang salita ng Diyos. Ang mag-invite. Kaya sa ating mga bagong dalo, kung sino man yung nag-invite sa inyo, nais niya na maging, na maranasan mo yung kaligtasan meron siya. Ano ba? At dito tayo magkakaroon ng desire na mag-share ng gospel kung totoo talagang nagkaroon tayo ng bagong puso. At sa ating church, dito po sa ating church, binibigyan natin ng emphasis yan. Yung evangelism, yung discipleship. Kaya tayo merong book 1. Lahat po dito ay nakapag-book 1 na. Kung hindi pa, mag-book 1 po tayo. At after ng book 1, kapag natapos mo yung chapters na yon, merong press on retreat. At after ng press on retreat, meron din tayong tinatawag na Lego Principle at yung mga equipping pa na ginagawa ng ating or binibigay ng ating church para lahat tayo na mga nais mag-share ng gospel ay makapag-share ng gospel at makapag-disciple. Mga kapatid, walang masama doon. Magandang bagay po yon na tayo ay nagdi-disciple ng ibang tao.
maganda na tayo ay papalabas at dumadami tayo. Pero, kung tayo ay papalabas, humahayo sa labas, nag-share ng gospel sa labas, nasubukan mo na bang i-disciple ang pamilya mo? Nasubukan mo na bang sharean ng kapatid mo? Yung mga magulang mo, tingin mo ba sila ay meron ng relasyon sa Panginoon? Mga kapatid, alam natin yan, na isang tao na walang relasyon sa ating Diyos, ang isang tao na hindi kumilala at hindi nagtiwala sa ating Panginoong Hesus para sa kanyang kaligtasan, kapag siya ay namatay, ang sabi ng Bible, minsan lang mamatay ang isang tao at pagkatapos nito'y paghuhukom. Pag wala ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, sa kanyang puso, alam natin na siya ay sa impyerno mapupunta. Now, gusto ba natin na ang mga mahal natin sa buhay ay doon mapunta? Gusto ba natin na tayo lang yung ligtas? Gusto ba natin na tayo lang yung nakakarinig ng salita ng Diyos na kayang magligtas ng buhay? Kung ayaw natin na ganon, bakit hindi natin sinesyanan ng gospel ang ating pamilya? Why are not we intentionally sharing them the gospel? Ngayon, kung masasabi mo naman, brother, ako, sineshare ko ang gospel sa aking pamilya. Isang mabuting bagay po yan. At kung oo man o hindi ang sagot nyo doon sa aking tanong kanina, let's have a family worship. Ano po itong family worship na ito na lagi namin binabanggit dito sa unahan? Ang family worship po ay isang regular gathering ng family. Hindi ito kailangan na nasa labas o kailangan may ano. Pero sa bahay, nagagather kayo, nag-uusap kayo, at anong ginagawa doon? They worship God together with prayer, scripture reading, instruction, and singing. Hindi pa kailangan na mahaba itong family worship na parang Sunday service na umaabot ng 2 hours. Diba? Kung ang family worship namin 2 hours, baka yung asawa ko hindi na umulit. Ano? Pero alam niyo po ba na ang family worship ay, ano lang to, kumbaga, short, simple, and ang mahalaga, regular, intentional, and centered sa Word of God. Also, family worship is one practical way of fulfilling our responsibility to disciple the next generation, yung mga anak natin. Noon pa man ay makikita na natin ang prinsipyo ng family worship na ito ay inuutos ng Bible, hindi lang ng New Testament, even in the Old Testament. Ang sabi diyan, you shall teach them diligently to your children. Sabihin, tayo, mga tao, meron tayong atas na gawin ito. Ngayon, alamin natin kung paano natin gagawin at paano natin ilalaban itong ating family worship. Let's answer the 5 W's and 1 H. Alam niyo po ba yung 5 W's and 1 H? Yung who, what, when, where, when, tsaka why, tsaka yung how. Yan. Alamin natin, na-inext ko na yan eh. Kaya, ang sabi dyan, you shall teach them diligently to your children. Sino raw po ang maglilid? You, parents, are the primary, or ang my primary responsibility to lead family worship. The parents, you shall take the lead. Mga magulang, akala ko ba trabaho lang ang gagawin ko dito sa pamilya ko? Ba't kailangan pa ng family worship? Kailangan po mga kapatid.
kayo po ang magli-lead ng inyong family. Sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Sino daw po? Father. Parents ang may primary responsibility to lead. The father, as the head of the household, should take the initiative and lead. Taas po ang kamay ng mga father. Taas ang kamay. Ayan. Babala po. Kayo daw ang may toka. Kayo ang may responsibility to lead your family in worship. Pero, hindi ibig sabihin nito ay si mother ay itchapwera na. Habang sila ay nagpa-family worship, si mother andun sa kusina nagluluto. Hindi. Lahat tayo dito. Mother, father, and children. Lahat tayo involved dito sa family worship. At, mother, kung ikaw ay merong asawang believer, ikaw ay katuwang ng iyong asawang lalaki sa family worship. Kaya po, ang ginagawa namin ng asawa ko, dahil wala pa naman kaming anak, siya yung song leader. Nagbe-blending yan. Siya lamang isa. Minsan na, mama. Opo. Talaga namang, gusto kong mag-worship. Okay na pala, okay na. So, yan po, katuwang natin, mga tatay, katuwang natin ang ating mga asawang babae. Yan. Kung kayo ay gusto nyo, ang ginagawa namin ay, basta yun, siya yung 5 minutes, -1 na lang kasi yung gitara namin nasa isang bahay. -1, we will serve the Lord. Ganyan. Ano pa? Ito naman, kaya naman reminder para sa ating mga kabataan. Una sa mga lalaki. Mga kabataan lalaki. Hindi kayo mag-aasawa dahil lang sa maganda yung inyong crush. O kaya, hindi ka lang mag-aasawa kasi gusto mong dumami ang gwapa sa mundo. We will enter into marriage with the goal of leading them to worship the Lord together with us. Amen ba mga kabataan lalaki? Ang trabaho mga lalaki, ang trabaho natin ay hindi lang tayo magtatrabaho para maibigay pangangailangan ng ating family, para may kainin sila. Magandang bagay ngayon, pero hindi natatapos doon ang ating mga gawain. Kaya naman, ngayon habang kabataan pa kayo, wag lang kayong trabaho ng trabaho, invest, indulge yourself into the Word of God. Isipin mo, pag ikaw ay nag-asawa ngayon, matuturuan mo ba ng makadiyos na bagay ang anak mo, ang asawa mo? Tingin mo ba maililid mo sila lalo papalalim sa kanilang pananampalataya? O baka naman ikaw pa ang yayakagin ng asawa mong babae para mag-church? Napaka-aray ko talaga yun, no? Baka mamaya dumating pa sa point na yung asawa mong babae, pinipilit ka pa mag-church. Diba? Huwag tayong papogi lang. Brother, mag-ipon naman ako sa MP2 eh. Brother, pangalan ha. Naganda ka dyan. Brother, may ipon naman ako eh. 1 million nasa bank account ko. Sa'yo na yung 1 million mo. If you will not lead the daughter of God into worship, sa'yo na ang 1 million mo. We need young people, young men who will lead families in worship. Who will teach their children who God is. Why is He worthy to be worshipped? We need young men like that. At para po sa atin, ng mga nasa marriage na, hindi pa huli ang lahat. We can still start
teaching our children, our loved ones, our wife. We can still disciple our families. Mga kapatid, alam nyo, hindi presidente ang magbabago ng Pilipinas. Kahit si Vico Soto pa ang maging presidente ng Pilipinas, nothing will change if the family will stay the same. Sabihin nyo, kasi nung nagsimula yung si presidente ganyan, lalong pumangit ang Pilipinas. No! Lalong tumamad ang mga lalaki. Lalong naging mahina ang mga lalaki. Imbis na ang mga lalaki ay nagtuturo sa kanilang mga anak ng kung ano yung kalooban ng Diyos, ano ang tinuturo ng mga lalaki ngayon? Mag-inom, manigarilyo, mambabae. Di ba? At tayo na nandito sa church natin, sana hindi tayo ganon. At kung ganon kayo, repent and believe the gospel, and surely the Lord will help you. Hindi pa huli ang lahat. At syempre, hindi lang mga kabataang lalaki. Ganon din naman sa mga kabataang babae. Please, mga prinsesa ng Diyos. O, diba? God's princess. Ganon kasi naman, diba? Mga prinsesa ng Diyos. Maging wise kayo. Huwag niyong ibaba ang inyong standard. Dahil lang sa walang nagpo-pursue sa inyo. Ano ba yan? 30 na ako, 35 na ako, 40 na ako, wala pa rin ang nanliligaw sa akin. Siguro okay na lang kahit sinong magsabi, no. Okay lang kahit na kahit na ganito na lang, basta meron manligaw sa akin. Hindi po natin kailangang ibaba ang standard natin para lang may mag-pursue sa atin. You must have negotiables and non-negotiables. At sana, kasama dun sa ating non-negotiables na hahanapin natin sa ating mga future husband, ay ito. Dapat mailid niya ako sa family worship. Kasi kung hindi niya ako ililid sa family worship, wag na lang. Young men, isasama niyo lang sa distraction ng buhay niyo yung prinsesa ng Diyos na ipaperson nyo if you will not lead them into family worship. At syempre, mga kabataan babae, believer dapat yan. As how can an unbeliever lead you into family worship kung siya mismo hindi niya alam kung sino yung Diyos na kailangan nang i-worship? Diba? Kaya, tandaan natin, hindi tayo maililid ng isang unbeliever kung siya mismo ay walang relationship sa Lord. Ngayon, ano naman ang gagawin natin sa family worship? What should we do? Ang sabi diyan, and these words that I command you today shall be on your heart, you shall teach them diligently. Sa family worship, you will teach them God's word, God's commandment. Kung sino ang Diyos, ano yung sinabi niya. Siyempre, saan makikita yan? Sa Bible, hindi sa Facebook. Sa Bible. Hindi lamang good manners or good values or good morality yung ating ituturo. O anak ha, huwag ka magnanakaw ha. Huwag ka magsisinungaling. Hindi lamang ganon ang ating ituturo sa kanila. We will teach them how to love the Lord. We will teach them to love the Lord. We will teach them who God is, what He has done, and what He commands, and how they should respond to that wonderful God. At ngayon, siguro, paano natin gagawin yun? We should teach the Word of God. Bakit Word of God? Bakit Bible lang ituturo natin? Hindi yung mga sinasabi sa Facebook na mga inspirational quotes. Love your job, job your love. Bakit di ganon? Ang sabi kasi sa Bible, all scripture is God-breathed and is useful for sapat ang salita ng Diyos para magturo, mag-rebuke, mag-correct, at mag-training in righteousness. The Word of God is enough and useful. Ngayon, sige brother, magtuturo na ako sa anak ko niyan. Kaso, gano'ng kadalas
Once lang ba yan? Once a month? Once a year? Once a year lang ba yan? Ang sabi ng Bible, we should take every opportunity. Sabi diyan, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Sabihin, sa lahat ng pagkakataon, sa araw na yon. Sabi diyan, kala mo sa dapat turuan throughout everyday life. We should, take every opportunity. Pero syempre, para sa atin na mga nagtatrabaho, mayroong mga ginagawa, at yung mga anak natin nasa school, kaya natin siya pwedeng gawin. We can start once a week. Bago sila pumasok, pag-pray natin sila, or pagka-uwi nila, mag-gather tayo, bago matulog, kahit once a week. And then kapag nagagawa nyo na, once a week, siguro mga naka-isang buwan na kayo, naka-4 na weeks na kayo, you can increase the duration. Pwedeng twice a week na, or thrice a week. Unti-unti. Kami din po ng asawa ko, ganun ang ginawa namin. Once a week lang muna kami. And then, nung nakikita namin, ba't parang mas marami pa akong time na mag-cellphone, na mag-Facebook. Tapos yung asawa ko din, parang naglulong siya ng more. Ang ginawa namin, akala ko, di ko kaya eh. Pero by God's grace, talagang inilaban namin, maging araw-araw. And praise God, sa biyaya ng Diyos, na nagagawa namin araw-araw. Ano ba? We should guard the time. Mahaba pa to. We should guard the time. Halimbawa, after kumain, diretso tayo noon, family worship tayo. Kailangan yung bantayan yung oras na yun. Kasi pag halimbawa, dapat gantong oras, family worship na tayo. Kapag once or twice, hindi nasunod yon, mahirap maging consistent. Kasi bakit? Anong ginagawa natin? We are building consistency. We need to be consistent dito. Because consistency creates a pattern, and pattern becomes a habit, and habit shape a person or the family. At kung ginawa niyo ito gradually, if we are doing it na gradually, kahit paunti-unti, kahit once a week, ano yung ginagawa nyo? Unti-unti, you are transforming the home. By doing family worship, hindi nyo alam, you are transforming your home. Unti-unti, may nababago sa inyong family. Unti-unti, ano ka na? You are excited to go home. Unti-unti, yung mga anak ninyo, meron nang nilulook forward. Siguro sa mga kabataan dito, minsan sa mga buhay natin, na-feel natin na parang ayaw nating umuwi ng bahay. Diba? Kasi bakit? Siguro, puro problema, puro sermon. Pero alam nyo, isang bagay na nagagawa ng family worship, dumadalang yung inyong matinding away. Kasi bakit? Mamaya, magpa-family worship kayo eh. Ang hirap mag-family worship na magkaaway kayo ng asawa mo. Tatawa yung asawa ko eh. Kasi alam niya yan eh, bago kami mag-family worship, magsasorry muna ako. Love, sorry na sa nasabi ko kanina. Ano na talaga ako kanina. Kumaga, bago matapos ang araw, nakapag-sorry kami. Di ba? Yung nagagawa ng family worship eh. Yung mga conflict sa inyong family, alam nyo, madaling masolusyonan. Nag-aaway pa rin kami. Hindi naman yung away na sigawan. May mga ilang conflicts. Pero alam nyo, dahil sa family worship, nare-remind kami eh. Na magpakumbaba, na magmahal. Imagine kung ito lagi yung naririnig ng inyong mga anak, na inyong asawa, every day. We should love one another. We should forgive one another. We should be a model to our children. Paalala yon. Ano ba? Sana sana hindi tayo yung family. At kung ganun kayo ngayon, may pag-asa pa. Na yung mga anak natin, kaya ayaw umuwi, dahil yung mga magulang nila lagi nag-aaway.
Meron po ako nung ako ay bata eh. Parang pag ako ay umuwi ng bahay, imbis na maramdaman ko ay kapayapaan, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Alam niyo po, para masolusyonan yan, mag-family worship kayo. Mag-family worship kayo. So bakit? Halimbawa, ikaw tatay ka, lagi kang galit. Tapos pagkabasa mo ng Bible, fathers, do not provoke your children into anger. Mga ano ka? Naku, paano ko ituturo to? Di ba? Fathers or wives, submit to your husbands. Siyempre, pag tatay ka, wives, Di ba? Amen naman to. Di ba? Alam nyo, mga asawang babae, kung ayaw ng inyong asawa na mag-family worship, kulitin ninyo. Uy, bago tayo matulog, mag-family worship muna tayo. Oo. You will transform the home. Dati di kayo nag-uusap, pero dahil sa family worship, kailangan nyo mag-usap eh. Mamaya po, malalaman pa natin yan. Tapos, ito po. Also, ang sabi dyan, dito kanina, you shall talk to them when you lie down and when you rise up. Sa bakit po, kailangan nating punuin ng ating bahay ng mga bagay na maglalapit sa atin, sa Diyos. Wala po ako maisip na ba example, pero example ko po si Deacon Ricky. Sa bahay po nila, ulitin ko, meron silang whiteboard doon na lagi nag-iiba yung verse. Eh tingin ko, kasi pagbukas ng pintuan nila, una ko makikita yung whiteboard. Tingin ko naman, kapag nababasa nila yung verse na nasa whiteboard na yon, parang ang hirap mag-away. Parang ang hirap magbatuhan ng plato. Pag merong verse sa bahay, 'di ba? Love one another. Tapos babato kayo, ay, di ko na babato to. 'Di ba? For God so loved the world. Tapos munti ka nang sabi ng masamang salita, for God so loved the world. Punuin natin ang ating bahay ng mga makadiyos na magpapaalala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. So bakit po? Yan ay utos din sa atin ng Panginoon. Ang sabi diyan, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. So somehow, biblical pala yung mga verse na nasa dingding. As I in-encourage yung mga utos ng Diyos, kailangan nasa pintuan nyo, nasa dingding nyo. So bakit? Ang hirap magkasala pag may verse sa banyo. Mga lalaki, di ba? Sa family, ang hirap magsinungaling sa mga magulang kapag makikita mo, honor your parents in the Lord, for this is right. Di ba? Ano pa? The home should not be spiritually empty between Sundays. Hindi pwedeng Sunday lang kayo spiritual sa bahay kasi mag-church kayo. No. Monday to Sunday, the home must be a spiritual place. Sa bahay, Monday to Saturday, dapat may worship. Kaya minsan, madalas, mas alam pa ng mga anak natin yung tigi-tigidong. Ganon. Kaysa sa mga sa Build My Life na kanta. Kaya pagpunta ng church, hindi alam ng bata yung kakantahin. Kasi bakit? Hindi niya naririnig sa bahay na pinapatugtog ng mga magulang niya. Kaya yung bata, sa church lang natututo ng Jesus loves me, this I know. Kasi bakit? Sa church lang naririnig niya. Sa bahay, anong naririnig niya? Cocomelon. Diba? Sa mga bahay natin, ilapit natin sila sa Diyos. Hindi lang dapat tayo sa church nagkakantahan at nag-uusap ng about sa Diyos. Sa bahay dapat lalo kasi andun tayo madalas. Amen?
Ngayon po, sa lahat ng sinabi ko about kung sino yung magli-lead, ano yung sasabihin, kailan tayo mag-gathering o magpa-family worship or saan, kailan, ultimately, bakit ba natin kailangang ilaban ang family worship? Bakit ba natin ito pinapag-aralan ngayon? Bakit ba siya importante? Because our greatest treasure is the Lord Jesus Christ. Bakit kailangan natin mag-family worship? Bakit kailangan nating turuan ang ating mga anak ng mga makadiyos na bagay? Because we love God above all else. Mas matindi yung ating pagmamahal sa Diyos kumpara sa mga pagod natin, mga tatay. Sabihin mo, brother, pagod na nga ako pagbabiyahe, pag-aangkas, magpapamali worship pa ba ako? Yes. Kailangan yung ilaban. Brother, puyat na nga ako kasi meron akong overnight na trabaho. Kailangan pa ba siya mag-family worship? Yes. Bakit? Kasi mas mahal natin ang Diyos kaysa sa pagod natin. Mas mahal natin ang Diyos kahit sa anong pwedeng pagkakitaan. At higit na matindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya dapat malaman ito ng ating anak, ng ating asawa. And the more we preach the gospel, the more we preach the word of God, the more na ikaw, tatay, nare-remind ka kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa niya, at kung ano yung kaligtasang handog niya. Excuse me. We love God, and we want our children to know Him, to love Him, and to treasure Him. Isang mabilis na lamang po dahil nais natin na makapag-pray tayo. Ano yung mga dapat meron sa family worship? Scripture or the Bible, prayer, teaching, conversation, dapat nag-uusap tayo dito. Questioning or questions, examples, worship, and then with all that, repeat. Ngayon, paano dapat ang family worship? Ito po ay sample lang. Depende po ito sa inyo. Ano yung pwede natin gawin? Una, start with an opening prayer. Short lang. Kasi pag mahaba yan, tatama rin lalo yung mga anak ninyo. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming family worship. In Jesus' name, Amen. And after family worship, read the Bible. Kung kayo po ay may anak, pwede pong sila ang inyong pagbasahin kung sila ay marunong magbasa. Or mga tatay, pwede inyong asawang babae ang magbasa. O pwedeng, ikaw sa English, siya naman sa Tagalog. Okay po, nakukuha natin? So, read the Bible, a chapter or a section of the Bible, 10 to 15 minutes. And after that, after nyo basahin yung Bible o yung chapter, you can highlight 1 or 2 truths. Hindi po yan preaching, ha? Na parang sermon. Na 2 hours. Ito nga, 1 hour mahigit. Diba? Hindi po yan preaching. Sharing lang po yan. Exhortation. Ano pa? Hindi po yan sermon sa anak. Ang family worship po ay hindi yan pagpapagali. Anak, kita mo yan. Maling-mali ka talaga, anak. Ayaw mong sumunod sa akin eh. Hindi, sino pero dito pa, sa part na ito, ay syempre, una, ihahalit natin, ano ba yung tinuturo ng verse? Ano yung kanyang connection sa gospel, sa kaligtasan, sa biyaya ng Diyos? Or, ito po, yung catechism na tinatawag. Pag po sinabing catechism, tanungan yan. What is the chief end of man, anak? Ano ba yung purpose ng buhay mo? Hindi ko po alam, tatay. Ang purpose ng buhay mo is to glorify God and to enjoy Him forever. Tanungan. Kaya ito, tirin nyo talaga, kunti pa extension ha. Tirin nyo ha, mga tatay, ang anak ninyo, pag nagtanong, kailangan nating masagot. Paano natin masasagot yung question ng anak natin kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Wait lang, i-AI ko na lang yan, anak. Paano ma-encourage yung anak natin na magbasa ng Bible if we are not reading the Bible?
Mga tatay, we have the responsibility. Ano pa? And lastly, closing prayer. Kalimitan po, ang ginagawa namin ng aking asawa dyan sa closing prayer na yan, meron kaming mga prayer items. Pag Monday, Philippines. Pag Tuesday, church. Sila Pastor Ricky, yan, sila Pastor Jet. Pangatlo, pag Wednesday, we are praying for the family namin, Blanza, Ona, Esposya. Kapag Thursday naman, Blanza family, yung aming family. Friday, yung mga friends namin, yung mga kabataan, pray namin. And Saturday, Thanksgiving, ganyan. Ngayon, ang tanong, brother, paano yun? Wala kaming tatay. Ngayon po, ganito po yan. Kung sa family nyo, pareho naman kayong believer, nanay, tatay, mga anak, syempre, kailangan nyo mag-family worship. Ngayon naman, halimbawa, yung tatay, Christian, yung asawa, hindi, yung babaeng asawa, hindi pa Christian, kailangan mo pa rin, start a family worship. Baka mamaya, ito yung panahon o yung pagkakataon mo to share the gospel para sila rin ay maligtas. Paano naman kung halimbawa, ikaw, babae, believer ka, yung asawa mo hindi, ask him if he wants to join. Kung ayaw niya, you can teach your children. Ngayon, brother, paano naman ako? Ako lang yung Christian sa amin. Maximize your time in personal devotion. So, sa madaling sabi, wala tayong takas. Lahat tayo ay kailangan at dapat mag-family worship. Convinced na po ba kayo na kailangan natin naman na mag-family worship? Ngayon, siguro ang huli niyong tanong, kailan? Kailan ko sisimulan? Ang sagot dyan, ngayon na. So bakit po? What the church teaches on Sunday must be reinforced in the home throughout the week. Kung ano yung preaching na sinabi nung Sunday, hindi na natapos paglabas mo ng simbahan. Magtutuloy yan sa inyong bahay ng buong linggo. Kaya po ngayon, simulan natin. Konting time lang po tayo dito. Pero pwede po ba na kung kasama niyo naman po dito ang inyong family, pwede po ba na magsama-sama kayo ngayon? And as we pray, mga tatay, pag-pray po natin ng ating family. Mga nanay, kung wala po dito ang inyong asawa na lalaki, pero andito ang inyong mga anak, pag-pray niyo po ang inyong mga anak. At kung wala po dito ang inyong family, hanap po kayo ng kapartner. And pag-pray niyo po ang isa't isa. Let's all stand up. Sige po mga tatay, mayroon pong family dito, puntahan po natin ang ating mga pamilya, mga apo. Kung wala po kayong family member dito, hanap po kayo ng isang kabataang lalaki din o kabataang babae din na walang family dito. And then pray to one another. Pray for one another. Sige po mga tatay, pag-pray po natin ang ating mga anak, ang ating asawa. And as we sing this song, we will serve the Lord. Panginoon, ito po ang aming panalangin. We will serve the Lord even when trials come, and nothing can separate our family. Sige po mga kapatid, kung kayo po ay magkakasama na ng inyong family, sa lahat po ng mga tatay, kayo po ang magpe-pray para sa inyong family. Mga nanay, kung wala po dito ang inyong asawang lalaki, kayo po ang mag-pray para sa inyong mga anak. Mga lola, kayo po ang mag-pray sa inyong mga apo kung wala dito yung kanilang mga magulang. Sa mga kabataang lalaki na wala pang pamilya at wala dito yung kanilang family, you can pray for one another. Sige po mga kapatid, we can pray.
Mga father, pag-pray niyo po ang inyong family. At habang umaawit po ako dito, pag-pray niyo po ang inyong mga family. We will serve the Lord even when trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. Let's sing again. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Pastor. Even when trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Kung kaya po ay tapos na manalangin, you can join me in worship. Let's sing once again. We will serve the Lord, even when trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the Son. Let's sing this song. If you know this song, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me, once again for the last time, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve. Panginoon, dinggin ninyo ang panalangin ng bawat tatay, bawat nanay, bawat anak para sa kanilang pamilya. Panginoon, tulungan niyo po sila na makapag-start ng family worship sa kanilang mga tahanan. Nang sa gayon, Panginoong, a strong family builds a strong church. A godly family builds a godly church. Panginoon, pamilya, kung matibay ang aming pamilya, magiging matibay ang aming simbahan. Kaya, O Diyos, dalangin namin, bless the family of each and every one of us. Dalangin namin sa mga parents na may mga anak pa na hindi pa kasama sa church na ito, na hindi pa mananampalataya. We pray for the salvation of our children. Kung meron kami mga asawa na hindi pa mananampalataya, hindi pa kumikilala sa inyo bilang Diyos at Panginoon tagapagligtas, we pray for our spouse. And kung kami naman ay mga anak at hindi pa namin nakakasama sa church ang aming mga pamilya, kung hindi pa nakakakilala sa Panginoon ang aming mga magulang, Lord, we pray for our parents. O Diyos, we pray for our family. Build our family. Give a burden sa puso ng mga tatay, Panginoon, sa mga nanay, to start a family worship. Panginoon, na magkaroon sila ng pagnanais na magtayo
ng isang pamilya na maka-Diyos at nananalig at hindi lang tuwing linggo nagwo-worship, but they worship you every day together with their families. We bless you, Lord. We thank you for this church na pinopromote ang family worship. We thank you, Lord, for the pastors of the church na ina-encourage ang kanilang mga congregation to start their family worship, to build a family in your word. We bless you, Lord. Our family bless you. In Jesus' name, amen.